Sabado, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pangikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo ang lahat. Mga kapatid, araw ng Sabado, araw ng mahal na Birheng Maria, kaya nga ang ating misa ngayon ay para sa karangalan ng mahal na ina. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, tumahimik muna tayo sandali, alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan at aminin natin ang mga ito. Sinunong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Maging na tagapagkadyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa kaluluwa sa kanan ng Diyos sa mga pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mo kami ng kailanman ng kasusunan na kagalingan sa amin na kawalan ng kalooban. Pagkundaman sa pagdalangin ng daming Diyos sa Mariyang mahal, kami naway makakot sa kami sa katuluyan at kami naman sa pagkakalangiyang walang katapusan sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo at pasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Digilin niyo mga Israelita, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin niyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at sa loob ng labas ng inyong tahanan sa oras ng pagwala at pananahimik, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulubot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong ulo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga talangkahan. Kayo'y malapit ng gabi ng Panginoon, sulat ay pinangalan niya sa inyong mga nilulong sila Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang gusto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong, hindi ninyo hinumay. Mamimitas kayo sa mga alasan at sa mga olibo, hindi ninyo itinagin. Kung kayo naroon at nananawagan sa lahat ng bagay, huwag ninyo kalimutan ang Panginoon na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Pagliguan ninyo siya at mamuhay kayo ng tapat. Ang salita ng Diyos. Kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon po ang aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon, batong hindi matitibag, matibay ang tulong at tagapagligtas. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat. Tagapagtanggol ko at aming kalasan. Sa inyong Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong. Panginoon, buhay ang siya'y tagapagligtas. Matibay ng buong, purihin ng lahat. Sa piling ng hari, dakilang talumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinilang.
ang lahat nila pumubuli sa kabuhilan ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, Ginoo, makawag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat ako manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Pinagtikaan ni Jesus ang simonyo at lumabas ito, at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong ng walang ibang nakaririnig, Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa kalikitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumapit ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi mapangyayari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang sabi po ni Nora Honor, walang himala. Ang himala ay nasa puso ng bawat tao. Mga kapatid, may himala nga po kaya? Ano po kaya ang himala? Kayo po, nakaranas na po ba kayo ng himala? Mga kapatid, sa Ebanghelyo nating binasa, masasabi nating may nangyaring himala. Isang bata ang gumaling dahil kay Jesus. At ayon po sa mga dalubhasa sa banal na kasulatan, nagpapakita po ang pagpapagaling na ito ni Jesus ng kadakilaan ni Jesus mismo. Ibig sabihin, nagpapakita yung pagpapagaling ni Jesus na si Jesus ay Diyos. Sa inyo pong palagay, ano ang nauna? Ang himala o ang paniniwala? Ano po? Mga kapatid, maraming nangyayaring himala sa ating pang-araw-araw na buhay. Kinakailangan lang nating sumampalataya katulad ng lumapit kay Jesus. Pero ano nga po ba talaga ang pananampalataya? Minsan kasi, kapag sinabing pananampalataya, mag-recite lang tayo ng sumasampalataya ako, sabihin natin, ay sumasampalataya ako, yun na ang pananampalataya. Napakababaw na pag-unawa tungkol sa pananampalataya. Ayon po sa turo ng ating simbahan, may tatlong dimensyon o sangkap ang pananampalataya. Una, ang pananampalataya ay paniniwala. Ito daw po ang pananampalataya ng ulo. Ano po? Kapag ang isang tao ay naniniwala, nalalaman niya ang katotohanan dahil pinangahawakan niya ang salita ng nagsabi sa kanya.
Pangalawa po, ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala. Ang pananampalataya ay pagtitiwala. Ito naman daw po ang pananampalataya ng puso. Pinagtitiwalaan natin ang isang tao kung nakikita natin na mayroon siyang kakayahan at may malasakit din naman para sa atin. Halimbawa, si Ate Limpa, ano po? Yung kanyang pagpapagaling. Pinaniniwalaan natin na siya ay nakakapagpagaling, siya ay ginagamit ng Diyos upang makapagpagaling. Sapagkat siya ay may kakayahan na magpagaling. At ang kapangyarihan o kakayahan ito ay nagmula naman sa Panginoong Jesus. At pangatlo pong dimension ng pananampalataya ay ang pagsunod o pagtalima. Ipinapakita natin na hindi lamang dibdiban ang ating pananampalataya, kundi tunay rin natin itong pinagtatawanan. Ibig sabihin, dapat isinasabuhay natin yung ating pananampalataya. Ito po ang tatlong dimension ng pananampalataya. Una, ang pananampalataya ay paniniwala. Pangalawa, ang pananampalataya ay pagtitiwala. At pangatlo, ang pananampalataya ay pagtalima. Kung titingnan po natin, ito'y isang buong tao. Ulo, puso, kamay at paa. Hindi pwedeng ulo lamang ang malaki. Hindi lamang puso lamang ang malaki. Hindi naman pwedeng malaki lamang ang kamay. Dapat pantay-pantay. Dapat ang ulo, ang puso, ang kamay at ang paa ay magkakatugnay. Ibig sabihin, magkakasinlaki. Ganyan ang pananampalataya. Hindi lamang alam natin yung pinananampalataya natin, hindi naman puro nasa puso lamang, hindi naman pwedeng galaw lamang tayo ng galaw, sinasabuhay. Dapat pantay-pantay. Mga kapatid, sa balat ng isa na ating pinagdiripan, nangyayari ang pinakadakilang himala. Ang himala ng pag-ibig. Paano ito? Sapagkat ang tinapay at ang alak na ating inihahandog sa banal na misa ay tunay na nagiging katawan at dugo ni Kristong mahal. Ang Diyos mismo ang nagbibigay sa atin ng kanyang sarili upang maging pagkain natin. Ito ay dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig niya sa atin. Tayong tumatanggap mga kapatid kay Jesus sa banal na Eucharistia, tayong mga nakakaranas ng himala ay maging daan ginawa upang ang iba ay makaranas ng himala. Himala ng pag-ibig. Maging daan tayo upang makita din ng ating kapwa ang kadakilaan ng Diyos. Yung pangapangamot ni Ate Limpa, ipinapakita niya ang kadakilaan ng Diyos. Nawa po ang ating pagtanggap kay Jesus sa banal na komunyon ay maging daan upang ating tunay na mapalalim ang ating pananampalataya. Ang sabi ng marami, to see is to believe. Pero sa ating mga naniniwala kay Kristo, to believe is to see. Una ang paniniwala bago ang himala. Kailangan lang nating maniwala, mangyayari ang himala. Maniwala para makita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Sabi pa ni San Agustin, ang pananampalataya ay ang paniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita, at ang gantimpala ng pananampalataya ay ang makita ang mga bagay na ating pinaniniwalaan. Mga kapatid, may himala nga po kaya? Mga kapatid, mangyayari po ang himala kung tayo ay maniniwala, magtatalima, at magtitiwala kay Jesus na Diyos na dakila.
Dadalawin natin tayo sa pag-aaral. Dito po kayo sa pag-aaral. Antayin lang po natin si Father lumapit ha. Antayin lang po. Basag anak. Diyan lang, antayin po natin lumapit. Lakad na anak. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay ganuglan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Sa buong sanlibutan. Ama namin lumikha ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di pumabas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. At na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birhen na pupuri at nagaganap sa iyo. Ikaw ang gumawa ng kadasa-bilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin kumalinga sa anak mo ang manlubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nag-uunyi sa iyong kadakilaan. Ang
bago niya pinagkisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuti natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaya tiniaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay hapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, digapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Mel Rey na aming Obispong Hirang at ng Tanang Kapalian. Alalahanin ko rin ang mga kapatid naming nahinggay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at pagawin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagitapatin kami lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ng Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol, ni Santa Catalina na aming patron at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangalan papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin po natin ang lakas loob.
samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang tingin. Panginoon, may kapatasan at patuloy sa iyo. Ngunit sa isang pinapaalala namin.
Ama naming mapagmahal, sa pagsasama namin sa banal na pakikinabang, ang iyong pagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangan namin sa mahal na Virgen Maria at pagtulad namin sa Kanya ay pagpapitapat na aming pagtikuran ang pagganap sa kaloobong kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa nag-aral ng mga tama. So, ito, ready po ang likod na ulit. Maraming salamat din po sa inyong pakikita sa ating banal na pagdiriwang. Ulit ko po, may himala kung tayo ay maniniwala, magtitiwala at tatalima kay Jesus na dakila. Pagkatapos po ng misa, yung gusto mong lumapit sa sakramento ng kumpisan, ay pwede po. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Na inandog na po ang banal na Eucharistia. Pumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.